Magandang gabi po sa ating lahat. At ang title po ng ating devotional ngayong gabi ay With Good Books That Ennoble the Mind. Mga libro na nagpapadakila ng ating isipan. Ang key text po natin ngayong gabi ay makikita sa Revelation 1:3. Blessed is he that readeth. Pinagpapala ang mga nagbabasa. So sa tekstong ito po, makikita natin ang importansya ng pagbabasa. Hindi pagbabasa sa mga makamundong gawa at libro, kundi sa mga librong ang konteksto ay naaayon sa prinsipyo ng Diyos, mga banal na sulatin. We made it a practice to read instructive and interesting books with the Bible in the family circle, and our children were always happy as we thus entertained them. Thus, we prevented a restless desire to be out in the street with young companions, and at the same time cultivated in them a taste for solid reading. So, naging practice na ang pagbabasa ng mga instructive at mga interesting books sa loob ng tahanan. Kasama dito ang Bible. At ang ganitong gawa, which is ang pagbabasa, ay nakapagpapasaya sa mga bata dahil na-entertain sila nito. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ng mga bata ang pagkagusto sa paglabas ng bahay kasama ang mga kaibigan. Maliban pa dyan, nakakatulong din ito sa pag-improve ng kanilang skills sa pagbabasa at sa pagkagusto nila dito. The volumes of Spirit of Prophecy should be in every family and should be read aloud in the family circle. So, ang mga volumes ng Spirit of Prophecy ay dapat na taglay ng bawat pamilya. At dapat na ang mga volumes ng Spirit of Prophecy ay mabasa ng malakas sa loob ng tahanan. The testimonies contain instruction which meets the case of all, both parents and children. So, sinasabi ng statement na ito ang kahalagahan ng pagbabasa ng mga volumes ng Spirit of Prophecy. Dahil nakapaloob dito ang mga testimonies, nakapaloob dito ang mga instruction na talagang namimit ang mga bagay na mahalagang malaman ng mga parents at ng kanilang mga kabataan. So, napaka-importante talaga na basahin ang mga volumes ng Spirit of Prophecy at ang mga ito ay isabuhay. Should this be read aloud to the entire family, the children as well as the parents would be benefited by their counsels, warnings, and reproofs. So, ang Spirit of Prophecy, ang mga volumes ng Spirit of Prophecy ay dapat na mabasa ng malakas sa loob ng tahanan. Hindi lamang ang mga children, ang mga kabataan, ang mga anak ang makaka-receive ng benefit nito, kundi pati na rin ang mga parents ay makaka-receive din ng benefit sa pamamagitan ng mga counsels, warnings, and reproofs na nakapaloob sa Spirit of Prophecy. Let the time be devoted to the reading of the scriptures and other interesting books that will impart knowledge and inculcate right principles. So, dapat na i-prioritize natin na dapat na bigyan natin ng panahon ang pagbabasa ng mga scriptures at ng iba pang mga interesting books na makakapagbigay sa atin ng kaalaman at makakapag-inculcate sa atin ng mga prinsipyo na naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Dapat na maglaan tayo ng panahon sa pagbabasa ng mga Spirit of Prophecy ng Bible. Let the best reader be selected to read aloud, while other members of the family are engaged in useful occupations. Thus, these evenings at home may be made both pleasant and profitable. So, sa panahon natin ngayon, mostly ang kadalasang ginagawa ng mga pamilya or ng mga tao tuwing gabi ay ang manood ng mga drama, ng mga teleserye. Pero hindi yan ang kagustuhan ng Diyos dahil hindi niyan ginagawang pleasant and profitable ang gabi natin. So sinasabi dito na dapat na
ang best reader ang siyang mapipili para magbasa ng salita ng Diyos ng malakas. At ang pagbasa nito, ang paggawa nito ay ginagawa nila ang gabi, at ang tahanan na pleasant and profitable. So ipinapakita din dito ang importansya ng pagbabasa ng Spirit of Prophecy at ng Scriptures, dahil ginagawa nitong pleasant at profitable ang ating tahanan at ang ating gabi. Children need proper reading, which will afford amusement and recreation, and not demoralize the mind or weary the body. So, ang bawat bata, ang mga kabataan ay nangangailangan ng tamang pagbasa. At ang kailangan nila ay tamang pagbasa mula sa mga tamang libro na makaka-afford ng amusement at recreation. At na hindi nito wawalain or tatanggalin ang morality or yung mga magagandang thoughts sa loob ng isip natin, at hindi rin makakapagpapagod ng ating body. Sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga healthful na mga books, ay ma-feed yung mind natin ng mga good na mga thoughts na tutulong sa atin na gumawa ng tama. Most children and young people will have reading matter, and if it is not selected for them, they will select it for themselves. So lahat ng bata, lahat ng bata, pati na rin yung mga malalaking tao na ay merong mga reading matters. At if hindi mapipili, if it is not selected for them, if yung mga magagandang libro ay hindi na nasa-select para sa kanila, or walang mga libro na nasa-select para sa kanila, sila yung pipili ng libro para sa kanilang sarili upang kanilang basahin. So, maraming mga libro sa panahon ngayon, mga worldly books, kabila na dito yung mga Wattpad, mga e-book, mayroong mga books na naglalaman ng mga story, mga romance, at iba pang mga contents, worldly contents. Meron ding mga libro na dito na rin natin mababasa sa ating cellphone. So, maraming nagbabasa ng mga e-books, mga Wattpads and mga novels, at yung mga libro na yan, binabasa nila yan dahil yan yung pinipili nila para sa sarili nila, dahil gusto nila yun. Kasi walang tao na sasabi sa kanila na wag mo yang basahin kasi hindi maybe walang madudulot na maganda sa ating isip. So sila na mismo yung pumipili ng libro na basahin nila, kasi wala namang nagtuturo sa kanila kung ano yung dapat na basahin nila na makapagpapataba ng brain, ng utak. So, dapat na turuan ang mga bata kung ano yung klaseng libro yung dapat nilang basahin. Dahil kung hindi natin sila tuturuan, or if hindi nila alam kung ano yung tamang libro na dapat basahin, sila yung pipili ng libro para sa sarili nila. At hindi natin maiiwasan, or parang probably yung pipiliin nila is yung books na worldly, kasi ganyan yung mga gusto ng mga kabataan ngayon, especially sa influence ng technology. They can find a ruinous quality of reading anywhere, and they soon learn to love it. So yung mga kabataan ngayon is makakakita ng mga ruinous quality na mga pagbasa sa kahit saan. So itong ruinous ay mukhang disastrous or magdudulot ng pagkasira sa isip ng isang tao, and they soon learn to love it. So kahit saan makakakita tayo ng mga ruinous na mga pagbasa or mga libro. And if i-embrace natin or i-indulge natin yung sarili natin sa mga books na yan, maaari na
matuto nating mahalin ang mga libro na yon, at instead of reading Bible and Spirit of Prophecy, mas pinipili nating basahin yung mga ruinous na libro na yon. Kasi yun yung nakikita natin kahit saan eh. But if pure and good reading is furnished them, they will cultivate a taste for that. Pero if yung mga puro at mga magagandang mga libro ang parang maturo sa mga bata, or parang mabigay sa mga bata na, at masabi sa kanila na dapat yan yung basahin nila, they will cultivate a taste for that. They will cultivate a taste for it. So dapat na i-practice talaga ang pagbabasa ng mga magagandang libro, mga healthful books na naaayon sa kagustuhan ng Diyos, dahil tinuturuan nito tayo na gumawa ng mabuti. Pure healthful reading will be to the mind what healthful food is to the body. Pure healthful reading will be to the mind what healthful food is to the body. So gaya nga ng ang ating katawan ay nangangailangan ng mga masusustansyang pagkain gaya ng prutas at gulay upang maging masigla ang ating katawan, ganyan din ang ating isip. Kinakailangan din na pakainin natin, or kailangan napakainin natin ang ating isip ng mga puro at mga libro na puno ng sustansya. Sinasabi dito na pure and healthful reading kasi maraming mga libro ngayon, mga worldly books gaya ng mga Wattpads, etc. Pero yung sinasabi dito, pure healthful reading. So dapat na ang i-feed natin sa isip natin is yung mga pure and healthful na mga books gaya ng scriptures, Bible, and the Spirit of Prophecy. You will thus become stronger to resist temptation, to form right habits, and to act upon right principles. So yung mga benefit na makukuha natin sa pagbabasa ng Spirit of Prophecy ay gagawin nito tayong mas matapang at mas strong, mas masigla sa pag-resist sa mga tentasyon. Kasi ang daming mga tentasyon sa paligid natin. Pero if nagbabasa tayo ng Bible at ng Spirit of Prophecy, nagiging aware tayo sa kung ano ang nangyayari sa paligid natin. So sa pamamagitan nito, mas nagiging strong tayo, mas nagiging malakas tayo upang maiwasan, upang i-resist ang mga tentasyon sa ating paligid. To form right habits. So sa pamamagitan din nito is nakakapag-create tayo within sa sarili natin ng mga magagandang gawa at na maiiwasan din natin ang paggawa ng mga wrong habits, and to act upon right principles. So sa pamamagitan din ng pagbabasa ng Spirit of Prophecy ay tayo ay gumagawa ng mga bagay na nakabase sa tamang prinsipyo, sa prinsipyo ng Diyos. So yan yung benefit na makukuha natin sa pagbabasa ng Spirit of Prophecy. So yung overall po, or yung conclusion ko sa message natin ngayong gabi ay, so yung topic po natin is books that ennoble the mind. So parang pinupuntorya po dito, yung point po nito is yung mga libro or yung pagbasa. Kasi maraming mga libro ngayon na kumakalat, at marami ding mga kabataan na instead of pagbabasa ng libro, ng scriptures, ng Spirit of Prophecy, ay mas pinipili nilang basahin yung mga worldly books, yung mga love story, yung mga novels, pinipili nila yung ganun. So
Sa message na to, parang tinuturuan tayo or ipinapahiwatig sa atin na dapat yung ipakain natin sa isip natin ay yung mga books na makakapagbunga ng maganda sa isip natin. Hindi yung makaka-influence sa atin na mas umadhere dito sa worldly na place kung saan tayo ay nakatira. So, yung message ko po ay hanggang dito na lamang at yun lamang po, and God bless po sa ating lahat.